Mas marami pong biktima ang adik kaysa dyan sa mga EGK nyo. Ilan yung EGK nyo? 25,000. Ilan ang biktima ng adik? Nabilang nyo? Bilangin ko. At ang sinasabi ko sa inyo, ang victimization ng mga adik, compounding ito ha. Hindi ito yung one time, big time. Ha? Yung marami mga one time, big time, yung tinegi, ganyan. Pero bago tigihin yan ng adik, anong ginagawa ng adik? Ha? Tinotorture muna yan. Ano sa tingin sa adik? Swift? Swift ano? Death? Adik yan eh. Nabasa nyo? Bakit kayong mga kakamping, bakit hindi kayo nagpo-post ng mga biktima ng adik? Tanungin nyo nga mga sarili ninyo. Why are you not sympathizing sa mga biktima ng mga adik? Ilan ang biktima ng adik? Bilangin ninyo nga. Ilan sa pamilyang Pilipino ang hanggang ngayon ay nanganganib ang buhay dahil may adik sa pamilya? O naubos ang kayamanan dahil may adik sa pamilya? Pinagnakawan, binaboy ang pamilya, winasa. Ilan? Bilangin nyo yan. Tapos sasabihin nyo kami ng human rights, you don't know what you're talking about. But we know what we are talking about. We are talking about existence itself. Correct. Wala kaming pakialam sa mga adik. Kung mag-a-addict ka, mag-addict ka ng sarili mo. Huwag ka mamirwisyo ng iba. Mag-a-addict ka na nga na, mamimirwisyo ka pa. Mandadamay ka pa ng ibang tao. True. Sige nga, nabasa nyo ba isang news? Ha? 37 stabs. Pinatay niya yung asawa niya that addict siya. 37 is that even about human rights? That's no longer about human rights. This is about the evil in our society, which is drug addiction na pinagtatanggol ninyo mga hinayo pa kayo mga kakamping at anti-Duterte. Ipakita nyo sa amin kung ilang beses kayong naging concern sa mga nabiktima ng adik. Nabilang ninyo? Bilangin ninyo. Ilan? Yun ang tunay na inosente na pinatay ng adik. Diyos ko. Anong ginawa? Yung mga pulis na pinapatay ng pusher, concern kayo? Sasabihin ninyo, trabaho ng pulis yan, kaya wag silang magrereklamo? Aba, hindi ba kasama sa trabaho ng pusher ang mategi? O kung hindi pala kasama sa trabaho ng pusher ang mategi, dahil pinagtatanggol nyo, dahil pusher, hindi pwedeng tegihin, o di mag-pusher na lang tayo lahat. Yan palang pinaka-safe eh. Pinaka-safe pala, be, ang mga pusher. Dahil ipagtatanggol ka ng mga kakamping na righteous sa Pilipinas. Bakit ang feelings ninyong mga pro-addict at pro-drug pusher ang dapat manaig at hindi ang feelings sa mga pamilya na nabibiktima ng mga addict? Ipaliwanag nyo sa amin yan. Huwag nyo kaming bibigyan ng mga academic discussion about human rights. Ipaliwanag ninyo bakit yung feelings ninyo sa mga namamatay na mga addict at pusher ang dapat katigan ng mga Pilipino. Ilan? Bilangin ninyo ilan ang nabiktima ng mga addict. At hanggang ngayon, gaano kalalim ang sugat na iniiwanan ng mga addict sa pamilya? Gaano katagal yan? Isang araw? 2 araw? 3 araw? May addict kayo sa pamilya? Nakaka-relate ako sa ordinaryong Pilipino na may addict sa pamilya. Kaya alam ko ang hinaing nila, kaya ako naiintindihan nila ako. Alam nyo, kayo mga kambing, why do you think I have 70 million views right now? Na naiintindihan ko yung buhay ng mga Pilipino. Dahil Pilipino ako. Alam ko ang buhay ng mga pamilyang Pilipino. Dahil nararanasan ko yan. Kaya makipagkwentuhan sa akin ng mga OFWs. Akala nila PHD ko. Pag nakikipagkwentuhan yun sa akin, nararamdaman nila na pareho kami ng pinagdadaanan dahil alam ko ang buhay ng pamilyang Pilipino. Kahit ang mga OFWs, dahil lang ibang bansa din ako, nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, tapos malalaman ko na may adik na nakikinabang yung adik. Gaano kasakit yan? Sige nga. Feelings mo? Mananaig yung human rights mo? Paano yung feelings namin? Paano yung pinaghirapan namin? Tarantado pala kayo, pinaghirapan ninyo? Pinaghirapan ninyo yung mga namatay na yan? Namatay lang yan, umiyak-iyak ko, but you don't care about them. You know why you don't care about them? Because if you really care about them, na poor, bakit hindi mo sila bigyan ng trabaho? Tapos sasabihin nyo, ay hindi, kasi yan ng gobyerno, gago pala kayo eh. You don't put your money where your mouth is. Period. Common sense.
If you care about something, you put your money there. Mm. How many of you na mga kakamping sa anti-Duterte na nagpapalabon sa adik or kumuha ng adik sa ibang pamilya at sabihin nyo dito sa mga OFW nakikinig sa akin. Ngayon, kung concerned talaga kayo sa mga adik at pusher, lalo yung mga sa adik sa pamilya, sabihin nyo sa kanila ngayon, sabihin nyo sa kanila na, ma'am, aampunin na lang namin yung adik sa pamilya nyo. Kami na magpapakain, kami na mag-aalaga at ipagheheli namin, ipagdadiaper, ay bibigyan namin ng magandang buhay. Gawin ninyo. Mm. Ayan. So, yun. Ang tawag